inakusahan po ni dating Executive Secretary at tumatay yung isa sa mga tumayong abogado ni Pangulong Duterte sa pre-trial na ang ICC at ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagsabwatan upang kidnapin si Pangulong Duterte mula rito sa paliparan ng Pilipinas papunta ng the Netherlands, no? Okay. Very shocking po 'yan kasi naririnig ng buong mundo. Nilantad po ni Medaldea, walang takot. Pinagsabihan niya yung mga puting hurado, yung hayop na may kaso na si Kan. May kaso po yan. Sabi ni Medaldea, to us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Naintindihan po ng mga lawyers. Ang tawag nila extrajudicial rendition. Sa atin pong mga non-lawyers, this is simply called kidnapping. So kinidnap po si Pangulong Duterte. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship. And this was all in nature of political score settling. Ito po ay pamumulitika para makabawi sa politika. No? Yung ginawa po kay Pangulong Duterte. Ang nangyari, hindi lang po kidnapping ni Marcos. Ang nangyari, basahin ko muna bago ko i-translate sa paliwanag ng mga Duterte supporters. Ito po ang executive secretary na totoong ang trabaho niya ay totoong executive secretary. Hindi pumuporma. Hindi po natin gano'n naririnig. Ito si Medaldea kasi ang trabaho niya as executive secretary ay trabaho na talagang totoong trabaho. Pero ngayong naririnig natin kung gaano kagaling tong mama na to, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter. Ayan. Ito raw ay sabwatan sa pagitan. Ang kidnapping ni Duterte ay sabwatan sa pagitan ng presidente ng Pilipinas na ang pangarap ay ma-neutralize at sakalin mawala, mabura ang legacy ng aking kliyente na si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si BP Sara, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cut and a legal show today on the other hand. At ulitin ko, sabwatan ng gobyerno ni Marcos at ng isang troubled legal institution, naghihingalong legal institution, ICC, subject sa delegitimization, na wala na pong naniniwala. Lahat po ng mga malalaking bansa, tulad ng US, Russia, China, at iba pa, ay hindi na po Israel. Hindi po naniniwala dito sa ICC. Panay mga Europeans na lang naniniwala. Desperado. Ang ICC ay desperado. Kasi wala naman silang napigi na demandang war crimes. Wala naman totoong leader. Hindi nila mahuli si Putin, hindi nila mahuli si Netanyahu, no? Kaya po kinakailangan nila na may pakita na may silbi pa sila. Naghihingalong institusyon ng ICC, nakipagsabuatan sa gobyerno ng Pilipinas para dakpin, hindi po dakipin, para kidnapin. Direkta po to na inaakusa. Sabi for a price cut, para po
makakuha na naman ng pondo ang ICC sa kanilang legal show. Pinaparada po si Pangulong Duterte na napakalaking price premyo, no? Napakalaking huli. Kumbaga sa nangisda sila, malaking huli to. Parehong merong gain na gusto. Yung isa ma-eliminate yung mga Duterte, yung isa naman yung kanilang naghihingalong reputasyon. Yung kanilang reputasyon na wala nang naniniwala, no? Yung kanilang reputasyon na natanggalan na sila ng pagpopondo. Yung kanilang na-freeze yung mga asset. Kinakailangan nila na maipakita na meron silang silbi. At yan po. Kaya wag po kayong umasa na si Pangulong Duterte ay magkakaroon na patas. Alam na ni Pangulong Duterte yan. Sakripisyo niya na po to. Pero hindi po siya, hindi po, mahal na Pangulo, yung sakripisyo nyo ay hindi po mawawalan lang ng silbi. Isasama ni Pangulong Duterte ang ICC. Ibabagsak niya muna yung samahan ng ICC. Pero yung mo, akasahan kayo sa harap ng pagmumukha ninyo. Inakusahan kayo na kayo ay mga kidnapper. Patunay daw, sabi ni Mijaldea, ang UAE, United Arab Emirates, ay hindi po kasapi ng ICC. Pero bakit nagtagal? Kung wala raw sa buwatan yung gobyerno ng Pilipinas at ICC, paano nangyari na hindi nakababa man lang sa Dubai o dito sa UAE si Pangulong Duterte? Ito po, nilantad kayong lahat ni Pangulong Duterte, ng team ni Pangulong Duterte sa daigdig. Anong uri kayo ng tao? Lahat po ng mga korte, nilantad pa ni Mijaldea, isang oras. Ilang araw na si Pangulong Duterte doon, isang oras bago yung pre-trial. Tsaka lang sa kanila pinakita si Pangulong Duterte. Paano magkakaroon ng fair trial ni hindi nabasa, ni hindi nakita ni Pangulong Duterte? Si Mijaldea na abogado, kabibigay lang nung hard copy ng demanda kay Pangulong Duterte. Yan po ay binabalita ng buong mundo. Kaya yung sakripisyo ni Tatay Digong, hindi lang po para sa Pilipinas. Nilalantad niya yung ICC sa buong mundo. Nilalantad na si BBM sa buong mundo. Hindi pa nagtatrial yan. Wala pa pong nagaganap na trial. Sinong ano nyo riyan? Yung mga pare? Yung paring addict daw siya? Yung mga dinala ninyo doon? Okay. Alam po ninyo, I have not been able to present him with hard copy of arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. So wala po silang hard copy. Kayo po ang nagpapatupad ng batas, International Criminal Court. Ngayon lang ako nakakita, sabi ko nga sa inyo, buong mundo yata binabasahan ng Miranda rights. Ngayon lang ako nakakita na napakalaking kaso, ayaw ninyong iharap sa kanyang abogado. Ayaw ninyong iharap sa abogado niya. Doon pa lang, yari na kayo.